days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call. So lift your voice, the year of Jubilee, out of Zion's hill salvation come. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are white the world, and we are your laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call. So lift your voice, it's the year of Jubilee, out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call. So lift your voice, it's the year of Jubilee, out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call. So lift your voice, it's the year of Jubilee, out of Zion's hill salvation comes. Who was and who is and who is to come. Who was and who is and who is to come. Pagpalang umaga po sa ating mga kapatid at sa mga kasama nating mga ate, kuya at mga kasama natin sa komunidad. At ngayong umaga, sama-sama po muli tayong mananambahan, magpupuri at magbibigay ng mataas sa parangal sa ating buhay na Diyos. Let me share with you yung verse sa unang Juan, chapter 3. Basahin ko lang po. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon,
ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. So dito po sa ating binasa, binabanggit po dito na talagang mahal tayo ng Panginoon at kailangan po nating paniwalaan ang pag-asang ito na tayo ay talagang mga anak niya. Kapagkat nandun po sa pananampalataya natin, magkakaroong buhay ang kaniyang mga ginawa dito sa lupa. Sapagkat tulad nga po ng ating tema, Jesus Ministry Pattern, siya po yung ating tutularan. Sabi po dito sa bandang huli, ang magpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil lang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. So kapag nandun po yung paniniwala sa atin, ang paniniwalang tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay mananampalataya at patuloy na aasa sa Kanya, magkakaroon po tayo ng isang mapayapa at mapagpalang buhay na sumusunod sa Kanyang mga kalooban. Muli, samahan niyo po kami sa pagbibigay ng papuri at parangal sa ating Diyos na Ama. Maraming salamat po. Patuloy po natin bigyan papuri ang ating ngayong umaga. Who's glorify and magnify. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay magmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lilim. Panginoon, ang ngalan mo ay kaling at sandigan mo, nagbabago ang ako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, naway kami katagpuin mo sa dakong lihim, Panginoon. Makita ka namin, Lord, sa buhay ng bawat isa. Lord, as we commit this day to you,
Lord God, Lord. Renew our strength, our faith in you, Lord God, as we face another problem, Panginoon, trials, O Lord God, that we are having right now. Naway, magkaroon kami ng isang dakong lihim kung saan namin kakataguin. Tuloy ka namin pupurihan at pasasalamatan. Minsan pa ating sambahin, ating Panginoon, ating kantahin. Mananatili sa'yong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, sa'yo namin binibigay lahat ng papurit mo sa salamat. Sa'yo lamang, Panginoon, sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong bigyan ng pasasalamat ang ating Panginoon ngayong umaga. Salamat sa lahat ng bagay na binigay niya sa atin at sa pag-iingat niya sa ating buhay. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Ating pamibigyan ng paburit mo sa salamat ang ating Panginoon. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
Jesus, sa pag-ibig mo ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Lord, we thank you for this day. Together, Panginoon, we celebrate your grace and your love. In Jesus' name, amen. Ating patuloy na bigyan ng papuri ng Diyos sa buhay sa umaga ito. Ating awitin at pasalamatan ng ating Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Sabihin natin ang mga katagal. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan ka na, awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa ating gawin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Tunay na napakabuti. Ikaw lamang ang tangi kong sasamahin. Awitan ka namin, Panginoon. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay luluwalhati ka.
ka ng ating Diyos na lumikha ng langit at lupa. Tunay, Panginoon, na sa aming buhay, Ikaw ay wagas. Ikaw ay magpakailanman, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong habag, Panginoon, na naghahari sa buhay ng bawat isa ay siyang wagas na laging nananalaytay sa aming buhay. Panginoon, dinadalangin at itinataas namin sa iyo lahat ng aming panalangin, Panginoon, lahat ng papurit at salamat ay binibigay namin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po ay unang linggo ng Abril. At the same time, tayo po ay nagdiriwang ng Pasko. Ano pong Pasko? Pasko ng pagkabuhay muli ni Kristo. Ito po ay taon-taon nating ipinagdiriwang at ito po yung pagkakataon natin na muling balikan, pasalamatan ng ating Diyos sa kanyang ginawa sa ating mga buhay. Tayo po ay magpasalamat at magdiwang ngayong oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Panginoong Diyos. Lord, salamat po sa iyong pag-ibig sa amin na ikaw ay Diyos na buhay na hindi nagbabago. Tuloy nga, Panginoon, na aming pong nakikita na mamalas bawat araw ang iyong katapatan. Sa kabila, Lord, ng aming pong mga pagkukulang, nariyan ka, O Diyos, na nangungusap at nagtuturo sa amin ng mga dapat namin gawin. Patuloy po kami na lumalapit at umiibig sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong nakilang ginawa sa aming buhay na kami po inyong binigyan ng panibagong lakas sa araw na ito, Panginoon. Lord, narito po kami, turuan niyo po kami, gabayan. Holy Spirit, kayo ang magturo sa amin. Gabayan niyo po kami. Ako, Lord, bilang niyo po, alipin niyo po kasangkapanin na maging daluhin na pagkapala sa bawat isa. Kayo po ang may taas, ako po may baba. At anong mga gawa ng Diablo sa aming buhay, ito po yung aming pong ginagapos ng tuko ni Kristo. At wala siyang bahagi sa buhay namin dahil kami ay iyong mga anak. At ang aming Diyos na si Jesus ay buhay kailanman. Kaya Lord, salamat po sa aming pong pagbubulig-bunayan. Ito po aming samang dalangin, proteksyon sa bawat isa. Buwan sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, natin magsabi ng Amen at Amen. Tunay nga po na ang Diyos natin ay buhay at hindi po siya nagbabago kailanman. Taon-taon natin pong sinasariwa at binabalikan ang lahat ng mga ginawa ng Panginoon sa atin. Lalo na po, 2 taon, libo na ang nakaraan. At tayo po ngayon ay magkakasama. Isang pamilya, ating po pasalamatan at balikan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Lalo na po sa kanyang pagkabuhay muli. At ngayon po, ating pong pag-uusapan ay ang the power of Christ's resurrection. Yung kapangyarihan ng pagkabuhay muli ni Kristo. Yung kapangyarihan nito sa ating mga buhay. At sabi ko sa ating key verse, 1 Peter 3:18, ito po ay sinimulan natin noong April 1 hanggang ngayon, April 4, Sunday. Yung key verse po natin ito na ang sabi po ng salita ng Diyos. No? Sapagkat si Kristo ay namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Salamat sa katotohanan ito. Na siya'y namatay, inilibing, at siya'y muling nabuhay. At kasama natin ngayon. Ating pong balikan yung panahon na after siya ipako doon sa krus at narito na po yung bahagi ito na siya po ay pinuha doon sa krus at inilibing. Sa Lucas 23, 50 hanggang 56, may isang lalaki na ang nanay Jose, tubo sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo. Mabuti at matuwid ang tao ito. At kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Bagamat kagawad siya ng salituin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Si Jose po ang ginamit ng Panginoon upang kunin ang pagkain doon sa krus sa Kalbaryo. Siya rin po ay isang miyembro ng Sanhedrin. Subalit siya po ay hindi sumasang-ayon. Lumapit siya kay Pilato
at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang maibaba na ang bangkay, binalot niya ito ng kayong lino at iniligay sa isang libingang inuka sa bato. Hindi pa iyon na paglilibingan. Araw noon ng paghahanda at magsisimula ng araw ng pamamahinga. Ito po yun. Ito po ay Biyernes at yung sinabing paghahanda, kinabukasan po ay ito po yung araw po na Sabado, no? At ang sabi po ng Word ng God, sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. At nakita nila ang pinaglibingan, pati ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Kung maalala niyo po, ito po yung mga pinagkaloob sa Panginoong Jesus nung siya isinilang ng mga pantas. Yung pabango at mira. At dumating ang araw ng pamamahinga. Nagpahinga sila ayon sa itinakda ng kautusan. Makikita po natin dito na yung mga katotohanan ng mga hula sa lumang tipan ay nangyari sa panahon ng bagong tipan. At yung mira ay simbolo ng kamatayan ng Panginoon na ginagamit po na pabango. Ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sila umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos. At ng araw ng Sabado po ito, sila ay nagpahinga ayon sa kautusan. So pagkatapos po ng 2 araw na lumipas, no? Sa Juan 21 hanggang 10. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. Ito po ay si Juan. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Sa una po nagpunta doon sa libingan ay si Maria at meron po rin po siyang mga ibang mga kasama. Ayon po doon sa iba pang aklat sa Ebanghelyo, no? Ni Marcos, ni Lucas, at ni Mateo. Kaya si Pedro ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Dalawa po sila. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Ito po si Juan. Lumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Si Juan po yun. Verse 6, kasunod niyang dumating si Simon, Pedro, at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan, nakita niya ang mga kayong lino. At ang panyong ibinalot sa ulo, hindi ito kasama ng mga kayong lino, hindi hiwalay na nakatikbo sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya ay naniwala. Si Juan po yun. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus at umuwi ang mga alagad. Kung ating pong bibigyan ko ng pansin itong sa Juan, tingnan po natin ito. Sa verse 7, ipinasa ko po kanina. At ito po yun. Ang panyong ibinalot sa ulo, hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay. No? Na nakatiklop. Ito ay hiwalay. No? Na nakatiklop sa isang tabi. Ang sabi po dyan. Ito po yung libingan. At yan po yung panyo na ibinalot sa ulo ni Jesus. At yan po yun. Siya po ay nakatiklop. Yan po ay merong magandang kahulugan, mga kapatid. Ano ang kahulugan ng panyong nakatiklop sa isang tabi? Alam niyo po sa mga kulturo po ng mga Hudyo, sa kultura nila pagka po sila ay merong kainan na pinupuntahan at sila ay naanyayahan. Siguro naranasan na rin natin yun, no? Sa mga handaan ay meron po sa ibabaw po ng ating pong table ay meron po isang handkerchief o panyo.
Ito po yung ginagamit natin, di ba? Pagka po tayo ay kakain na halos tapos na, talagang pinapangid at sa ating bibig at tinatabi na lang. Ito po ay nakatiklop. Sa kanilang kultura, pagka po ito ay nakatiklop pa at yung kumakain doon, no? Siya ay aalis sandali. At nakita iyon ng isang waiter doon sa restaurant o anumang isang salo-salo, no? Hindi niya maaaring galawin yung kanyang plato, yung kinakainan dahil ibig sabihin nun, hindi pa tapos siyang kumain. Babalik siya. No? Dahil nakita niya po yung panyo doon sa mesa na nakatiklop, maayos pa. Ang sagot niyan po na si Jesus ay muling babalik. Yan po ang sagot. Yan po ang kahulugan ng panyo niyo. Na dapat tayo matuwa dahil doon pa lang sa loob ng libingan ay katibayan na po na si Jesus ay buhay at siya po ay muling babalik. At napakagandang larawan po ito. Yung kapangyarihan ng pagkabuhay ni Kristo. At sa ating yung pangako niya. Sabi ko sa aklat ng pahayag sa Revelation, Maranatha, Jesus is coming again. At ito po ang hinihintay natin lahat sa ating huling henerasyon ngayon, sa ating pong pagkasama-sama ngayong umaga, makita natin yung katiyaka na tayo po ay babalikan ng Panginoon. Siya ay muling babalik. Ang dapat na natin gawin ay maging handa pa natin. At ito po ang kahulugan ng panyong nakatiklop sa isang tabi. Siya ay babalik muli. Hindi katapos. At ngayon, tingnan natin ang sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 15:1-8, yung muling pagkabuhay ni Kristo. At ngayon ipinapaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Ang alin po yun? Yung mabuting balita na natanggap natin. Anong mabuting balita? Na si Kristo ay namatay. Siya ay nabuhay muli para sa atin. Nabinigyan tayo ng buhay na pag-asa sa buhay natin ito. At yan po yung tinanggap at naging saligan ng ating pananampalataya. Sa verse 2, sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Ito po ang katotohanan sa panahon ngayon. Marami po naniniwala na nananalig. Subalit hindi nila lubos na nauunawaan kung sino ang kanilang sinasampalatayanan. Kaya po sabi po ni Apostol Pablo sa mga Korinto, kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinapangaral ko sa inyo, naroon, maliwanag yung kaligtasan. Nauunawaan mo ito. Ibig sabihin yung pagkakaroon natin ng maayos na relasyon sa ating Panginoon Jesus. Dahil siya yung Diyos na nagkatawang tao at siya ay buhay. Buhay kailanman. Salamat sa kapangyarihan na kanyang ginawa. Na ito ang nagbigay sa atin ng tiyak na kaligtasan sa buhay natin ito. Kaya po, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan na nasasaad sa kasulatan, lahat ng ito ay tinupad ng Panginoong Jesus. Nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Salamat sa Panginoon. At siya'y napakita kay Pedro. Saka sa 12, pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, pagkamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon, at sa huli-huli ay napakita rin siya sa akin, pagkamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahonan. Makikita po natin dito, yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Mismo si Apostol Pablo, naranasan niya, nakatagpo niya yung buhay na Diyos. Si Jesus, doon sa daan ng Damasco. Sabi niya sa kahulugan, nagpakita rin siya sa akin. Ito ay kanyang naranasan na encounter niya. Yung buhay na Diyos sa buhay niya.
Kaya siya nagkaroon ng pagbabago. At ang sabi niya, ito ay katibayan na ang Panginoong Hesus, nalupig niya ang kamatayan at siya ay buhay. Ang tanong, kung hindi muling nabuhay si Kristo, ano ang resulta nito sa ating mga mananampalataya? Ano kaya ang epekto nito sa atin ngayon kung hindi siya nabuhay? Sa unang Korinto, sa ating pagpapatuloy ng pagbabasa sa salita ng Diyos, chapter 15, verse 12. Ngayon, kung ipinangangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, nilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Diba? Ito po yun. At ang epekto po nito, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Mababaliwala po. Kahit kaya po nito, no? Tayo po ay araw-araw na nagsisimba o palagi, subalit yung ating sinasampalatayanan ay hindi pa na nabuhay. Sabi po rito, walang kabuluhan ang lahat ng ito. No? Wala po itong katulad doon sa iba rin na ganun din ang nangyari. Marami po ang nagtangkang na gayahin ng Panginoong Hesus. Subalit siya lang po yung nakagawa na mabuhay muli. Subalit doon sa katanungan ito na maaaring mabuo sa ating kaisipan kung hindi muling nabuhay, ito po, mababaliwala po ang lahat ng pangangaral at ang katuturuan at ang katuturan ng ating pananampalataya kay Jesus. At kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos. Ito po yun, wala pong pagkakaiba doon sa mga false prophet, false teacher. Kung hindi po nabuhay ang Panginoong Yesus, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. No? Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po ang kasagutan. Lahat is all is vanity. Kung walang resurrection. Kaya kung mahalaga na maunawaan po natin the power of Christ's resurrection na ginawa niya po ito. Yung pagkabuhay muli para sa ating lahat. Upang patunayan na siya ay Diyos. Dahil kung hindi siya nabuhay, hindi siya buhay na Diyos. At wala siyang pinagkaiba rin doon sa iba na mga bulaang saksi na kanilang ini-introduce yung ibang Diyos. Kaya po malungkot. Diba? Ang kasasapitan natin. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan. Yung pa ang matindi. Hanggang ngayon, dugmok pa rin tayo sa kasalanan. At walang katuturan ng inyong pananampalataya. Bali, wala lahat yun. Hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. So ito po yung masaklap. Kung hindi po nabuhay si Kristo, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakakawawa sa lahat ng tao. Totoo po. Dahil yung ating lubusang pananampalataya, pinagkatiwalaan ng ating buhay ay hindi nabuhay, lahat ay mapapahamak. Loobin mo pa na hindi na mabuhay. Kaya nga po, sasabihin natin na kung nabuhay ka, sinilang ka, magsaya ka na. Dahil bali wala rin naman ang buhay na ito. Kapahamakan din naman ang iyong pupuntahan. Kaya po, mahalaga na makita natin yung katotohanan ng pagkabuhay muli ni Kristo. At ngayon, ang sagot, ang katotohanan ni Jesus ay matagumpay na muling nabuhay mula sa mga patay. Ito po yung katotohanan, the truth, na si Jesus ay matagumpay na muling nabuhay. Sabi po sa unang Korinto, chapter 15, same chapter 20, verse 20. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ng mga patay. Hallelujah! Sa pag-asa ito. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Ito po yung halimbawa, noon ay binahagi ko sa inyo yung dalawang Adan. Yung Adan na nagkasala doon sa pasimula pa lang, nakaranas ng kamatayan.
at hindi nabuhay. At dumating po yung pangalawa, yung Adan, si Kristo po yun, na nagkatawang tao. Dumating din muling pagkabuhay sa pamagitan niya. Salamat sa Panginoon. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, doon po sa original na Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ito po yung pangalawang Adan. Ngunit ang bawat isa sa kanya-kanyang takdang panahon, no? Si Kristo ang pinakauna sa lahat pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. So may mga panahon po na makikita natin kung paano po yung pangako ng Panginoon na siya po ay babalik muli. Gaya po ng panyong iyon na simbolo, no, na ang Diyos ay babalik muli upang kuhanin ng lahat ng kanyang mga anak na umaasa at nananampalataya sa Kanya. Salamat sa katotohanan ito. At darating ang wakas pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos Ama ang paghahari. Nilupig niya na lahat. Lahat ng ito ay napagtagumpayan ni Jesus doon sa krus. Sapagkat si Kristo dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Natapos na po lahat ito. At salamat sa Panginoon sa katotohanan, yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo na naranasan ng bawat isa sa atin, sa lahat ng tunay na nagsisi at tumalikod sa kasalanan at talagang isinuko ang kanilang buhay sa Panginoong Hesus at tunay nilang Panginoon, naranasan nila ito. Yung tagumpay, yung buhat sa Panginoon. Salamat. At ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. So lahat ng bagay na nakikita ng nilikha sa buong sangsinukob, sa buong universe, no? Lahat ng ito ay, sabi nga po sa word ng God, lahat ay luluhod. Lahat ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. At yun po ay napagtagumpayan ni Jesus doon sa bundok ng Kalbaryo. Salamat sa Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang pailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Makikita po natin dito, no? Yung kapangyarihan ng pagkabuhay muli ni Kristo. Yung paghahari ng Diyos sa kalahat-lahatan. Salamat dahil ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan kailan pa man. Ngayon, meron pong mga bagay na naisituro sa atin ng Panginoon na pagpapala, yung the power of resurrections. Ano po ibinigay nito sa atin na dapat natin makita? Bring us what? Number one, the power of resurrection bring us more fulfilling promises from God. Ito po yun. Mas marami po mga isinakatuparan na pangako ang Diyos sa atin. Juan 11:25, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pininiwalaan mo ba ito? Ito po ay wika ni Jesus kay Marta. Ito po yung pagkakataon na si Lazaro ay 4 na araw na patay. At ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Walang ibang source ng buhay, kundi ang Panginoong Jesus lang. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. At ang sabi roon, ang nananalig sa kanya, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kapatid, pinaniniwalaan mo ba ito? Ito po yung fulfilling promises ng Panginoon
sa ating lahat. Isinakatuparan niyo na po ito. Tapos na po. 2,000 years ago, buhay ang Panginoon at buhay hanggang ngayon. Siya ay nadoon sa trono ng Diyos Ama. Salamat dahil siya ang ating pag-asa, siya ang ating buhay. At anong ginawa ng Panginoong Jesus? Sinabi ni Martha na, oo, nananalig ako na mabubuhay muli ang lahat ng namatay. Yun ay pinatunayan ng Panginoong Jesus. Dahil si Lazaro ay 4 ng patay, siya ay muling binuhay. Ito ay larawan ng kanyang kamatayan din at kanyang pagkabuhay muli. Dahil si Jesus ay buhay at siya ay makapangyarihan. Sumunod po, Hebreo 10:19. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya na makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Ito po yung pangako na pinulfil niya po. Binuksan niya para sa atin na isang bago buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kung maalala po natin, babalikan doon sa bundok ng Kalbaryo na habang nakapako doon at nakabitin doon sa krus si Jesus, doon sa templo, doon sa Jerusalem, meron po doong lugar na tinatawag na Holy of Holies. At meron pong nakatabing doon na tela na napakapal. Subalit, ito po ay nahati. No? Nahati ng Panginoong Jesus. Ay nakapako doon sa krus yung kapangyarihan niya. Na siya ang nagbukas. Siya po yung ginamit ng Panginoon upang tayong lahat ay makapasok saan? Sa trono ng Diyos. Siya po yung dakilang saserdote, wala po makakagawa nito. Dahil yung katungkulan po ng isang saserdote noon, minsan lang po siya papasok doon sa lugar ng kabanal-banalan. At bago siya pumasok doon, dapat siya ay malinis. At yung ginagawa ng kanyang mga kasamahan doon, sa kanya pong bewang, siya po ay nilalagyan ng tali. Bago siya pumasok doon sa loob ng kabanal-banalan. Ang dahilan po ay ito, kung siya ay mayroong dungis o katiting ng kasalanan, siya ay mamamatay. Dahil ang Diyos ay banal. Tandaan po ninyo, ang Diyos ay banal. Yung sinabi po ng Panginoong Jesus, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung kabanalan ng Diyos ay hindi maaari doon sa kasalanan. At sa oras na itong saserdoteng ito ay mayroong kasalanan na nakita, doon sa loob na yun, siya ay mamatay. Ang tanging paraan para siya makuha, dahil meron siyang tali sa kanyang bewang, siya ay hihilangin palabas. Ganun po ang kabanalan ng Panginoon. Hindi maaaring kahit katiting na kasalanan ay makapasok sa loob na yun. At si Kristo ang gumawa nito. Inako niya ang lahat. Winasak niya. Mula pataas pababa, yung tabing na yun na napakapal na tela, ay nahati at nakita ng mga naroon yung lugar ng kabanal-banalan. At ang sabi po nito sa salita ng Diyos, kaya lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban, matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na buhi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Ito po ang ginawa, pinulfil ng Panginoong Yesus na kanyang pangako. Malaya na tayo makakalapit sa trono dahil siya po yung naging hain. Siya rin po yung pinangtubos para sa ating mga kasalanan. Kaya ang dapat natin gawin, 23, sa Hebreo 10, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag pag-anilanan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Makita po natin yung word na tapat ang nangako sa atin. Pag nangako ang Diyos ay hindi tulad ng tao. Ang Diyos, pag nangako, tinutupad niya at hindi siya sinungaling. Salamat sa katotohanan ito, yung kapangyarihan ng pagkabuhay muli ni Kristo. Sinakatuparan ang lahat ng mga pangako ng Diyos para sa atin ngayon. Sabi sa 1 Thessalonica 5:23, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. So, sino po ang magkakabanal sa atin? Ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kristo. At naway pananatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan ng Espiritu
kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Dahil sa lahat po ng tunay na tumanggap sa Panginoong Kristo, nagsisi ng kanilang kasalanan, tinalikuran ito at tinanggap si Jesus bilang kanilang Panginoon, yung Lordship, bilang pagiging Panginoon buhay nila. Ito po ang simultaneous na ginagawa sa atin ng Panginoong Jesus. Siya po yung nagpapanatili nito sa atin dahil hindi natin kaya itong gawin. Ang Panginoong Jesus lamang. At ang sabi, ito po ay tinanggap natin at yung buhay na yon, yung buhay na galing sa Panginoong Jesus, siya yun, sa tulong ng Espiritu Santo, na tayo ay binigyan ng ganitong pangako at isinakatuparan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. At ang garantiya na tayo po ay anak ng Diyos, yung Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit din po ay Diyos na siyang pinangako sa atin ng Panginoon. Kasama natin ngayon. Bawat isa sa atin ng mga anak ng Panginoon, meron ng Espiritu Santo na siyang katibayan ng iyong katubusan. At sabi dito, yung kabanalan ng Panginoon, nakikita sa ating buhay, yung kabanalan sa buhay ni Jesus. At yun ang paraan na ang tumawag sa atin ay tapat. At gagawin niya ang mga bagay nito. Salamat sa katotohanan ito. Ikalawang Pedro 1:4, sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundo ito at maghati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. So naroon yung pangako, pinupil niya ito yung kabanalan na hindi natin karapat-dapat na matanggap. Ginawa ito sa atin ng Panginoon sa Kristo sa oras na tayo ay nagsuko ng ating buhay, nagsisit ng balik loob sa Panginoon. Doon po nangyayari po yung spiritual realm na yun. No? Yung spiritual na mga pangyayari sa buhay natin na hindi nakikita ng ating physical na mga mata. Subalit, ang ating ginagamit yung buhay na pananampalataya buhat sa Panginoon Jesus. At ito po, nangako siya ng mga bagay na mahalaga. Lahat, maaari kang mabuhay ngayon ng tulad ng buhay ni Jesus. Tandaan mo siya ay Diyos na nagkatawang tao upang mag-iwan sa atin ng halimbawa kung paano tayo dapat mabuhay. Dahil yung pagkalikha sa atin ng Diyos ay tayo ay banal, kawangis ng Diyos. Kung ano ang katangian ng Diyos, ganun din. Subalit ito'y nasira ng kasalanan. Kaya nga po, salamat na si Yesu Cristo ang siyang pinagtubos upang tayo ay magkaroon muli ng isang buhay na matagumpay na makaiwas tayo sa lahat ng mga kapanirang simbulo ng kasalanan sa mundo ito. Dahil ang mundo ito ay napupunta na pulong sa kabundukan. Unstoppable po ito. At ang tanging paraan na tayo makapabuhay ay yung tulong buhat sa Panginoong Kristo sa gabay at kapangyarihan ng Espiritu Santo na ating tinanggap. Yun ating dapat na panghawakan. Pag sinabi mong promise, i-claim mo ito sa iyong buhay. Wala kang ibang gagawin kundi panghawakan mo ito, kapatid. Panghawakan mo lahat. Dahil lahat ng pangako ng Diyos, ito ay natupad na sa buhay mo. Pangalawa, the power of Christ's resurrection na natanggap natin. A purpose-driven life. Ang buhay na mayroong layunin, mayroong direksyon. Sabi po sa Juan 20:19, kinagabihan ng araw din iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinit ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Tandaan po natin na si Kristo ay noong time na yun, hindi na nila kasama. Kaya sila nagkakasama-sama doon dahil sa takot. Dumating si Jesus noong oras na yun. Tumayo sa gitna nila. At ang wika ng Panginoon Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya. At pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tumang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Makikita po natin dito yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Yun po yung katibayan. Kasi nga po, gusto na mas marami na kung talagang totoo yan. Magpakita ka ng matibay na ebidensya. Ito, mismo ang Panginoong Jesus. No? Siya mismo, harap-harapan. Ito ako, buhay. Yung sinabi ko sa inyo, na
Ako muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Eto na ako sa inyong harapan. Kaya ano pong response nila? Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Kapatid, tuwang-tuwa ka rin ba sa buhay mo ngayon na si Jesus ay buhay? O hindi mo nararanasan yung muling pagkabuhay ng Panginoon? Dahil hindi talaga tunay ang iyong desisyon na ginawa sa Kanya. Pag-isipan mo ito, kapatid. Dahil sa lahat ng nakatagpo nila ang Panginoon, naranasan nila yung bagong buhay mula sa Panginoon Kristo, ay mayroong kagalakan na hindi kaya ipaliwanag ng sino man. Kaya nga sabi ng Word ng God, the joy of the Lord is my strength. Nabuhay ng loob yung mga alagad na takot dahil yung kapangyarihan ng pagkabuhay muli ni Yesu Kristo, yun ang nagbigay sa kanila ng kapayapaan at pag-asa. At ang sabi dito ng Panginoon, nagkaroon ng direksyon ng kanilang buhay. Sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Pangalawang beses niya inulit. No? Tinitiyak ng Panginoon. No? May kapayapaan kayo. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo kayo. So sent I you. Sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga anak. Nagkaroon ng direksyon ng kanilang buhay. Kahit sa panahon ng pandemya, lahat po tayo ay takot na takot. Nagtatago sa ating mga tahanan dahil baka tayo ay mahawahan ng pandemya ito ng virus na ito. At simbolo ito sa espiritual na buhay na kasalanan. No? At ito ay napagtagumpayan na ni Kristo doon sa krus. Sabi pati yung lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng uri ng mga virus na yan. Tapos na, meron nang nakalaan na kagalingan o gamot para dyan. Ang dapat lang natin gawin is claim natin ito, yung sinabi ng salita ng Diyos. At atin ito ipabuhay. Pangawakan natin. Kaya ano dapat natin gawin? Huwag tayo magpaniwala. Kahit sa panahon ito na tayo ay nasa loob ng ating mga tahanan, may paraan pa rin. Ang sabi ng Panginoon, sinusugo kita. Gamitin natin yung mga technology ito na ikalat natin sa buong mundo. Ang mabuting balita ng kaligtasan ng si Jesus ay buhay. At tapos na. Napagtagumpayan niya na ang kamatayan, naging lahat ng uri ng karamdaman. Ano man mga sakit. At naging ang kasalanan. Kung lahat sila ay tunay na magsisisi at magbabalik sa Panginoon, mararanasan nila ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan ng pagkabuhay muli ni Jesus. Ito ang dapat natin gawin. Ito ang sinabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga anak. Pilipos 1:20. Ang akong pinakananais at inaasahan ay huwag ako magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito ipakinabang ang kamatayan. So dahil dito, nagkakaroon tayo ng malinaw na direksyon ng purpose-driven life sa ating mga buhay ngayon. Kapatid, tingnan mo, ang ginawa ni Kristo sa iyong buhay ngayon. Hindi siya patay. Siya ay buhay. At ang sabi ni Apostol Pablo, maliwanag sa kanya. Para sa kanya ngayon, si Kristo ang kanyang buhay. Para kanino ka ba nabubuhay? Dapat magkaroon ng maayos na direksyon na layunin ng iyong buhay. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay nag-aaral, o anuman bagay ang iyong ginagawa, maging sa loob ng tahanan. Sabi nga po sa salita ng Diyos, kahit na ikay kumakain o umiinom, o anuman ang iyong ginagawa, whatever you do it all for the glory of God. Yan ang purpose-driven life. Yan ang buhay na mayroong malinaw na layunin, na direksyon. Ginagawa mo ang lahat ngayon para kay Kristo dahil siya ang iyong buhay ngayon. At ito ay doon lamang sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Hindi ito nauunawaan ng mga walang Kristo, walang Holy Spirit sa kanilang buhay. Kaya po, mahalaga na ibahagi natin ito sa marami. Yung kapangyarihan, yung mensahe nito ng pagkabuhay muli ni Kristo sa maraming tao. Kaya sabi ni Apostol Pablo, si Kristo ang kanyang buhay. At humagtungan sa kamatayan, pakinabang. Kumbaga, hindi na sayang yung kanyang buhay. Naunawaan niya lahat ng mensahe ng Panginoon sa kanya ngayon.
At Pilipos 3, verse 7, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang inari kong kalubihan. Ganito ba ngayon ang layunin ng buhay mo? Oo, inari kong kalubihan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang alin yun? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo ipagpapalit kanino man ang Panginoong Diyos. God first sa buhay mo. Ito ang purpose-driven life mo ngayon na dapat mong makita. Kung gaya ng sinabi ko, nabubuhay ka, nagtatrabaho ka, ginagawa mong lahat, maliwanag sa iyo kung ang layunin mo to glorify God. At magamit ka ng Panginoon na mapulpil natin yung alin, yung Great Commission, yung dakilang atas na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Lalo na ngayon sa ating pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. At ang sabi ng salita ng Diyos, no? Ang pinakamahalaga ay ang pagkakilala kay Jesus na aking Panginoon. Ito ang dapat na maging purpose ng buhay mo. To know God, makilala mo siya lalo. Kumbaga, kung gusto mo makilala ang isang tao, magsama kayo. Habang siya kasama mo, makikilala mo siya ng lubusan. Ganoon din ang ibig ng Diyos. Sabi nga po ng salita ng Panginoon sa John 15, di ba? Mag-abide tayo. Talagang huwag tayong mag-disconnect, huwag tayong aalis. Manatili tayo nakakonect sa Panginoon upang lalo natin makilala. Dahil kung ganoon, magpapakilala rin ng Panginoon siya sa atin ng lubusan kung tayo ay nananatili sa Kanya. Ang sabi ng Word ng God, ang lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan na kamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Gawin ganito ang makita natin sa buhay natin dito. Yung direction natin ngayon. Wala nang ibang mahalaga sa atin kundi si Kristo namin. Ginagawa natin ang lahat for the glory of God. Kumbaga, kung ikaw ay naghahanap buhay, kumikita ka ng mga pagpapalang ito. Ito mga pagpapalang ito ay gagamitin ko para makapag-ministeryo ako sa gawain para sa Panginoon. Dapat ganun ang ating pag-iisip. Kumbaga, ginagawa ko ang isang bagay na ito. Ito ay paraan ko para makapag-ministeryo maging kabahagi doon sa katawan ni Kristo bilang isang pamilya ng Panginoon. Na lumanag po tayo sabay-sabay at merong direksyon ng ating buhay dahil ang nagbigay nito ay ang Panginoong Jesus. At ito ang mensahe nito sa atin. Sabi sa verse 9, hindi ko hangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan kundi sa pananalig kay Kristo. Ay kita po natin dito. Maliwanag sa Kanya yung righteousness niya, not by works, but yung righteousness niya ay by faith. Yung sinasabi niya, Apostle Pablo, sa kanyang sulat sa mga kapatiran sa Pilipos. Hindi ko nahangad ang maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Yun po yung righteousness by works. So, marami po gumagawa ng mabuti. No? Na ang dahilan nila ay yun ang paraan ng kaligtasan. Mali. Dahil ang tamang paraan na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, naging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon, yung righteousness by faith, yung ating pong pananalig sa bugtong na anak ng Diyos, si Jesus. Sabi po sa Efeso 2:89 na sa biyaya tayo ng Diyos na ligtas at hindi ito sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. So, yung pananampalataya natin, yun ang dahilan kung paano tayo naging matuwid sa harap ng Panginoon. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magaling, makihati sa kanyang mga hirap, matulad sa kanya pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. So makikita po natin dito yung purpose-driven life na ibinigay sa atin ng Panginoon nung siya ay nabuhay muli. Na ang hangarin natin ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Inuulit muli. Makilala na natin lubusang si Kristo. Sino ba siya sa buhay mo? Pangalawa, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. Na sa buhay mo talaga nararanasan mo na ang Diyos ay buhay, hindi siya patay. No? Kumbaga kung talagang buhay ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo mahayaan. No?
na hindi maibahagi sa iba yung kapangyarihan nito. Naroon nag-uumapaw. Naroon yung desire mo, yung kagalakan dahil buhay si Kristo. At nakikita sa buhay mo si Kristo mismo. At sabi nito pangatlo, makihati sa kanyang mga hirap. Ano yung mga hirap na yun? Yung kinamungunyaan mo yung kasalanan. Ayaw mo na masaktan ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nung mga sandaling iyon doon sa krus, sinabi ng Panginoon Jesus, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Dahil doon sa hirap na kanyang inako ang kasalanan ng buong sanlibutan. At doon yung kabanalan ng Panginoon ay hindi poetic. No? Na magsama dahil yung kasalanan. No? Kaya nung panahon yun, yung hirap niya para sa atin. At ganoon din ang ating response. Yung kasalanan na hindi natin ito hahayaan na mamuhay sa atin, kundi yung kabanalan ng Diyos ang makita sa ating buhay. At pang-apat, matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan. Nabubuhay tayo para sa Panginoon. Mamatay tayo para sa Panginoon. Ibig sabihin, hanggang sa huling sandali ng iyong buhay, siya pa rin ang iyong pag-asa, sinasampalatayanan. Gaya na sinabi ng Panginoon Jesus. Sabi niya sa kanyang huling wika, Ama ko, sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking Espiritu. So makikita po natin dito na dapat ganun din ang ating response. Hanggang sa kamatayan. At sa pag-asa ng muling bubuhayin. Dahil ito ay pangako ng Diyos, tinupad niya ito sa kanyang mga anak. At ito ngayon ang ating direksyon ng buhay. Buhay na mayroong maliwanag na layunin na sundin ang kalooban ng Panginoon. At magagawa natin ito sa tulong ng Espiritu Santo. Galatia 2:20. Ako ipinakang kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ito na ang purpose ng buhay mo ngayon, kapatid. Hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Kung tunay mo tinanggap si Kristo na tunay na Panginoon, ito na ang maliwanag sa iyong direksyon ng iyong buhay ngayon. Ang buhay na ikinabubuhay mo ngayon sa laman ay ikinabubuhay mo sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Nananalig ka na magtatagumpay ka sa lahat ng gawa ng diablo, ng sanlibutan at ng laman dahil nasa iyo na si Kristo. At pinagkalooban ka ng Espiritu Santo na ang Diyos natin ito si Jesus na nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili para sa iyo, para sa atin. Ito na ang direksyon at pag-iisip mo ngayon. At sa kahuli-hulihan, yung power of resurrections, no? Ni Christ, anong ibinigay nito sa atin? Bring us a powerful life to live. Yung buhay na may kapangyarihan, no? Na makapamuhay ka. Sabi po sa Roma 14:7, walang sino man sa akin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Maliwanag, ang buhay mo ngayon ay binigyan niya ng kapangyarihan. Kapangyarihang buhay. Dahil si Kristo na namatay at muling nabuhay. Yun ang ating pag-asa. Yun ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. Salamat sa kanyang muling pagkabuhay. At verse 8 ng Gawa, verse chapter 1, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Napakaganda. Kung ano yung buhay meron tayo ngayon, binigyan niya tayo. Ito ay pangako ng Panginoon. No? Ito na ngayon ang layunin ng buhay mo, magamit yung kapangyarihan ito na ipinagkaloob sa iyo. Natanggap mo na ito, yung Holy Spirit. Paano? Noong panahon na isinupong mo at pinagsisihan ng inyong mga kasalanan at ikay nagbalik loob, ipinagkaloob din sa iyo
yung Espiritu Santo na tumutulong sa atin upang tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon at tayo ay gamitin din niya. Tandaan mo, tayo ay sinusugo ng Panginoon. Sabi ng Word ng God, go and make disciples. Dahil yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus, yun ang ating ipinapangaral sa lahat ng tao, yung mabuting balita na yun. Kaya sabi ng Word ng God, tayo po yung magiging witness, magiging ambassador niya simula sa ating mga pamilya, simula sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at sa iba pa na kung saan tayo makakarating. At lalo na sa panahon ngayon, madali lang itong isagawa dahil sa ating technology. Gamitin mo lang yan for the glory of God. Lahat ng pamamaraan magagawa natin. Dahil ibinigay na sa atin ng Diyos ang lahat na kailangan natin. Kaya sa pagkasabi nito, siya inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Ito yung pagkakataon ng Panginoong Jesus ay pabalik na doon sa kanyang kaharian. Nakita siya ng mga alagad hanggang sa mawala. Ito yung buhay na iniwan sa kanila. May buhay na may kapangyarihan. Makapangyarihang buhay, buhat sa Panginoong Jesus. A powerful life today. Marcos 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Tumayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Inuulit na naman, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maniligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang ibig sabihin, magpagamit ka lang sa Panginoon. Hindi natin pipinitan sa mga tao ito. Kung salita ng Diyos, kumbaga parang nagmamakaawa ka na, sige na, tanggapin mo na, hindi ganun eh. Ang sinabi ng Word ng God, kung sino yung sumampalataya, kung sino yung tumanggap ng mabuting balitang ito, no? By faith, at sila ay nagpabautismo. Ano yung bautismo? Ito po ay simbolo ng pagkamatay ng isang tao sa kanyang lumang pagkatao. Siya ay inilibing na. Wala na yung dating pagkatao niya. At kung siya ay inilubog doon sa tubig, no? Yun yung simbolo ng pagkakalibing. At kung siya iniahon sa tubig, siya ay binigyan ng bagong buhay. Yun po ang kahulugan nito. Sa lahat ng tunay na mga nagsisi at tumanggap sa Panginoon Jesus, sila ay magpapabautismo. Yun po ay kapahayagan ng kanilang pananampalataya. Declarations of faith sa harapan ng Panginoon at ng mga kaaway. Sinasabi nila, wala na ako sa dati kong pagkatao. Patay na. Bago na ako. At si Kristo na nabubuhay sa akin. Yun ang maliwanag na kapahayagan ng bautismo. Wala ka na sa sarili mo. Buhay, ikaw ay mayroong bagong buhay na. Yung kasuotan ng kabanalan sa pamamagitan ng Kristo, yun ang ibinigay sa lahat ng tunay na nagsuko at kumilala sa Panginoong Yesus bilang kanilang Panginoon. At ang sabi rito, lahat ng yun ay maliligtas. Ngunit yung tumanggi, wala tayong magagawa doon. Sila na yung naghusga sa kanilang sarili. Hindi sumampalataya, parurusahan. Kaya ito po yung kapangyarihan ng mabuting balita ng pagkabuhay mula ni Kristo. Lahat ay mayroong pag-asa na maligtas. Ngunit, ang kaibahan ay ang tugon ng bawat tao. Marcos 16:17 at ito pa. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Lahat na po. No? Lahat ng nananig sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Lahat na ito ay maisasagawa natin. Merong power ang ating buhay. Dahil ito yung ipinangako. At ito yung direksyon ng buhay natin. Lahat ng mga anak ng Diyos. Tunay na mga anak ng Diyos. Kapatid, ganito ba ang naranasan mo sa iyong buhay? Sa muling pagkabuhay ni Jesus, ginamit ka niya, naranasan mo ito. Pagpalayas ka ng mga masasamang spirito, nakapagsalita ka ng ibang wika, at dumampot ka man o mapainom ng lason na hindi mo alam, ikaw ay hindi namatay. At lahat na may karamdaman, gumaling, ipinipray mo. Kung ganito ang karanasan, meron kang powerful life na galing sa Panginoon. Buhay na may kapangyarihan
na ito ang iyong ipinapabuhay ngayon. Dahil sa pagkabuhay muli ni Yesu Kristo sa iyong buhay. Salamat sa buhay na ito. Mayroong power, may kapangyarihan. At Filipos 4:11, natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan, naranasan ko na ang magkakaos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Kung ito ay nararanasan mo at pinagdaanan mo na, at ang iyong nagawa, sabi sa verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, dahil sa kanyang muling pagkabuhay. At sa buhay natin ngayon, siya ay buhay. Magagawa natin at nagawa natin ito. Siya ang ating ipinagmamalaki. Hindi yung ating sariling kalakasan, hindi yung ating sariling galing, kundi yung kalakasan, yung lakas at galing na buhat kay Kristo. Purihin ng Panginoon sa buhay na meron tayo ngayon, na mayroong power, may kapangyarihan, at we have the authority na gamitin natin ito. By faith for the glory of God. Kaya nga po, tatlong bagay yan. The power of Christ's resurrection brings us more fulfilling promises from God. 2, a purpose-driven life. 3, a powerful life to live. Lahat ng ito, kapatid, pangawakan mo. At ang ating life application. Roma 14 verse 7, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanya. Sarili lamang. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon, maliwanag yun. At kung tayo ay namamatay tayo para sa Panginoon, maliwanag dapat ito sa iyo. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo sa Panginoon sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Hallelujah! Dahil si Kristo ay buhay. Filipos 1:21, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabong ang kamatayan. Merong kapakinabangan ang buhay natin dahil hindi nasayang ito. Dahil lahat ay ginawa natin for the glory of God. Si Kristo ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. At siya'y buhay kailan pa man at hindi siya nagapi ng kamatayan. Amen. Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang ibig sabihin na buhay mo na walang kabuhay-buhay, ngayon ay buhay na buhay dahil si Kristo ang iyong tunay na buhay. Sabihin nga natin sabay-sabay, ang buhay ko ngayon, personal, na walang kabuhay-buhay, ngayon ay buhay na buhay dahil si Kristo ang tunay kong buhay. Amen. Salamat sa katotohanan ito. At may pagkakataon pa tayo. Ating pag-usapan ito sa loob ng ating tahanan. Ito po yung mga guide, application question para po sa ating family time. Naniniwala ka ba na muling nabuhay si Jesus mula sa mga patay? Pangalawa, ano ang mahalagang mensahe sa iyo ng muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay? At pangatlo, paano mo ngayon ipapabuhay si Jesus sa iyong buhay na talagang buhay at hindi patay? Pag-usapan natin ito, yung Pasko ng muling pagkabuhay. At ito po, the power of Christ's resurrection. To God be the glory. Jesus is alive. Salamat sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming pong narinig, natunghayan, ng aming pagdiriwang ngayon ng Pasko ng pagkabuhay ni Yesu Kristo. Siya po ay buhay. Jesus is alive. Salamat po Diyos sa katotohanan ito na nakita namin na dinala niyo po sa amin na katotohanan na aming natanggap sa aming buhay. Na ikaw lamang ang Diyos ang nakagawa ito sa amin. Salamat po. At dalangin ko po na patuloy po kami na sa buhay namin, bawat araw, makita sa amin na ang Panginoong Yesus ay buhay na buhay dahil kami ay iyong mga anak na iyong pinagkalooban ng Espiritu Santo na siyang tumutulong, gumagabay sa amin. Salamat ang Diyos. Purihin ang iyong banal na pangalan. Kaya sa oras na ito, kapatid, kung hindi mo pa nararanasan ang tunay na buhay mo sa Panginoong Kristo, ito na ang pagkakataon. Pagkasinan mo ang iyong kasalanan. Pangalawa, tunay na ikaw ay tumalikod sa iyong kasalanan at manalig sa ginawa ni Kristo sa iyong buhay ngayon. Namatay
inilibing at muling nabuhay. At kung ibig mong magkaroon ng buhay na buhay mula kay Kristo, anyayahan mo sa iyong puso. Tunay na gawin mo siyang Panginoon. Isuko mo ang lahat sa Kanya. At mararanasan mo ang muling pagkabuhay ni Jesus sa iyong buhay ngayon. Salamat kung ang iyong pasya ay oo. Purihin ang Panginoon. Salamat o Diyos. Amen. Let us sing this song as a response to the message. Let us declare, He is risen, our Lord, our God, our Savior, Jesus Christ. Celebrate, Jesus, celebrate. Come on, celebrate, celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Come on, celebrate, celebrate, Jesus, celebrate. Let us declare, He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Let's sing it one more time. Let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Come on, celebrate, celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Come on, celebrate, celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Yes, Lord, you are risen. We declare it in Jesus' name. Amen. At sa oras na ito mga kapatid, tayo po ay nasa unang linggo ng buwan po. At nagkataon na ngayon po ay unang linggo rin ng pag-celebrate natin ng Pasko ng Pagkabuhay. Kung meron na po kayong mga tinapay at saro o kopa na yung hawak-hawak ngayon, sa pamilya tayo po ay dudulog doon po sa paanyaya sa atin ng Panginoon Jesus na tinuro sa atin. Alalahanin natin ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay at muling pagbabalik. Kasama po sa salita ng Diyos bilang paghahanda sa unang Korinto, kabanatang 11 ay ganito. Talatang 28. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit manghihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan namang namatay na. Kung sisayasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon dahil tinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Sa oras na ito, kapatid, nais ng Panginoon na tayo po ay magpasiyasa at kung meron pang natitira na katiting na kasalanan, no? Dahil ang Diyos natin ay banal. Sa ating paglapit sa dulang na ito, sa supper na ito, atin pong tiyakin na malinis
ang ating buong pagkatao sa harapan ng Diyos. Tayo po ay lumapit sa Panginoon, manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapalinis sa iyong harapan. Tunay nga po na hindi kami karapat-dapat. Kami po ay inyo po hugasan, nalulubusan ng iyong banal na dugo. At kami po ay nagpapakumbaba. Nais po namin, Lord, na makiisa sa pag-aalaala ng iyong kamatayan at pagbabalik. Salamat, O Diyos, sa paglilinis mo sa amin. Itong aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating awitin ito para sa Lord's Supper, tinapay ng buhay. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang sarap ng bagong tipan, inumin mo, makiisa. Sa Kalbaryo ay tumigil. At ngayon, kung handa na ang lahat, tayo po ay sama-sama na gawin natin ang pagtanggap ng banal na hapunan ito. Sabi po sa unang Korinto, kabanatang 11 ulit, talatang 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipagkanalo. Ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. At nagpasalamat at pinagpiri-piri sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, narito po ang tinapay na aming hawak-hawak, simbolo ng iyong katawan na nabayubay doon sa krus, tumanas ng maraming hirap. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang sakripisyo para sa amin, Panginoon. At sa iyong mga latay kami ay gumaling. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang
pag-ibig sa amin. Lord, pagpalain niyo po ang tinapay na ito at maging pagpapala sa aming pagtanggap. Sa pangalan ni Jesus, ating magsabi na, Amen. Ating pong sabi-sabi na kainin ang tinapay. Talatang 25. Matapos panggapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa katuparan ng iyong mga pangako na iyong binigay sa amin. Na ikaw ay babalik. Gaya, Panginoon, ng aming paghawak sa kopang ito, simbolo ng iyong dugo na dumanak doon sa Kalbaryo. Salamat, O Diyos, sa pinagtubos mo sa amin na iyong buhay ang iyong dugo. At amin pong pinasasalamat at pinupuri ka, O Diyos, sa kaligtasan na buwan sa iyo, sa iyong pag-ibig sa amin. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, sa aming pagtanggap. Sa pangalan ni Jesus, natin magsabi na, Amen. Atin pong sabayin na inumin ang kopa. Salamat sa Panginoon sa kanyang ginawa sa atin na ang Panginoon natin ay buhay magpakailanman. Salamat, O Diyos, sa tinanggap namin na pagpapala buwan sa iyo. Purihin ang Panginoon. At ngayon, sa ating pagkatapos, sa ating selebrasyon ng Pasko ng Pagkabuhay, tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Ating pong itaas ang ating mga kamay, simbolo ng ating pagpasako, pagpapakumbaba at pagtanggap ng pagpapalat bendisyon buhat sa ating Diyos. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong mga salita, sa katotohanan na ikaw ay buhay, kailanman, at tunay na nabubuhay sa amin. Nararanasan namin, O Diyos, ang kalakasan espiritual, ang kalusugan pisikal, at ang pagpapala material na buhat sa iyo, Panginoon, na ipinagkaloob nila po sa amin. At higit sa lahat, maliwanag sa aming Panginoon ang direksyon ng aming buhay ngayon. At yung kapangyarihan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, sa lahat ng ito. At ngayon, Panginoon, inyo pong ibigay sa amin ang iyong pagpapala. Kapatid, tanggapin mo ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, ang puspos ng Espiritu Santo ay sumainyo ng lahat. Humayo kayong payapa, punong-puno ng pag-asa. At tunay na si Yesu Kristo ay buhay na buhay sa inyong buhay. Na nagdidiriwang kayo bawat araw bilang pagpasalamat at pagsamba sa Kanya. Sa Kanya lamang ang karangalan panalatian sa ating isang Diyos, magpakilanman, hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Purihin ang Panginoon. Lahat ay magsabi na, Amen at Amen. To God be the glory. Maligayang Pasko ng Pagkabuhay.
my hands, I lift my worship to you now. Love you more.